King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1381. Locust Moth Race. Ang dalawang half-step godlords ay may sobrang hindi magandang tingnan sa oras na ito. Hindi nila akalain na ang lahat ng miyembro ng Giant God Race ay makakaranas ng ganoong kalaking hakbang sa cultivation. Mayroon ding iba pang mga dahilan, tulad ng Sensory Tower at Ancient God Ice Jade na nasugatan. Sa sandaling ito, kahit na nagtutulungan ang dalawang half-step godlords, pinipigilan pa rin sila ng Giant God Race team. Kung magpapatuloy ito, ang Ancient Soul Hall ang matatalo. Gayunpaman, biglang nakatanggap ng mensahe ang dalawang half-step na godlords. Darating na kami. Ang nagpadala ay walang iba kundi si Yu Heng. Bagamat si Yu Heng ay isa lamang rank 9 Ancient God, nakagawa siya ng misteryoso at hindi maarak na impresyon sa isipan ng mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Ang paglilinang, talento, at mga pamamaraan na natamo ni Yu Heng sa kanyang murang edad ay naging halos katiyakan na siya ay magiging isang Godlord sa hinaharap. Dahil dito, lahat ng miyembro ng Ancient Soul Hall ay nag-ingat kay Yu Heng. Ang Ancient God Ice Jade at Ancient God Jalcy ay hindi nagpakita ng pagbabago sa ekspresyon nang marinig ang balitang ito. Ang koponan ni Yu Heng ay masasabing pinakamalakas sa tatlong koponan. Sa sandaling dumating si Yu Heng at ang Ancient God Destruction Flow, kahit si Xin Wuang na humiram ng kapangyarihan ng Godlord ay hindi makakagawa ng anuman laban sa kapangyarihan ng tatlong half-step na Godlords. Ngunit ang hindi alam ng dalawa ay alam na ni Zhao Feng at ng mga miyembro ng Giant God Race ang sitwasyon. Alam pa nila kung gaano kalayo ang pangkat ni Yu Heng. Tumakas ka agad, kung hindi, mahuhuli tayong lahat. Mensahe ni Zhao Feng. Gayunpaman, ang matagumpay na pagtakas ay hindi gaanong simple. Nagsimulang talakayin ni Zhao Feng at Xin Wuang ang kanilang mga plano. Sige. Itutulak ko sila pabalik saglit. Mariing idineklara ni Xin Wuang. Boom! Sinimulan niyang gamitin ang buong kapangyarihan ng kanyang bloodline energy, at ang kanyang napakalaking katawan ay nagsimulang maglabas ng isang nakasisilaw na puting liwanag, na nagmumukhang pinakamataas at banal. Ang napakalawak na makamundong enerhiya ay nagsimulang magtipon sa paligid niya, na sinamahan ng isang nangingibabaw na aura. Hindi maganda. Ganap na ina-activate ni Xin Wuang ang kanyang bloodline. Dapat ay handa siyang gumamit ng ilang ipinagbabawal na sikretong sining. Agad na naging maingat ang Ancient God Jalcy. Relax. Kahit anong gawin niya, kapag dumating si Yu Heng at ang Ancient God Destruction Flow, matatapos din ang lahat. Kahit na ito ang sinabi ng Ancient God Ice Jade, maingat pa rin siyang umatras sa isang tiyak na distansya. Giant God Heavenfall Palm. Malakas na tumawag si Xin Wuang habang iniipon niya ang lahat ng enerhiya sa kanyang ulo. Unti-unting lumitaw ang isang napakalaking kamay sa kalangitan, na humaharang sa liwanag at naglalagay ng anino sa mundo. Napakalakas. Agad na naramdaman ng Ancient God Jalcy ang isang napakalaking bigat. Kung matamaan siya ng palad na ito, muli siyang masusugatan ng husto, at masisira rin ang kanyang pundasyon. Boom! Ang napakalaking malakristal na puting palad ay bumulusok pababa mula sa taas sa kalangitan. Ang mga galit na bagyo ay sumabog habang ang isang kakilakilabot na presyon ay lumitaw sa ilalim ng palad. Sa sandaling nagsimulang bumaba ang palad na ito, nagsimulang umatras ang grupo ng Giant God Race at ang Black Destruction Serpent Dragon. Atras muna. Napahamak pa rin sila. Nag-message agad si Ancient God Ice Jade. Umatras silang dalawa ng medyo malayo. Sa sandaling ito, bumagsak ang napakalaking puting kristal na palad. Boom! Agad na nabasag ang lupa habang ang nakakatakot na mataas na antas ng enerhiya ay sumabog sa bawat direksyon. Samantala, sa tuktok na palapag ng Sensory Tower, lumitaw ang isang parisukat na butas. Swoosh! Swoosh! Agad na bumaril si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw. Ang buong koponan ay nagsimulang tumakas sa lugar. Hindi maganda. Tumatakbo sila. Ang Ancient God Ice Jade ay tumawag sa alarma. Paano ito nangyari? Natigilan ang Ancient God Jalcy. Sa lohikal na pagsasalita, dahil may advantage ang Giant God Race, hindi dapat sila biglang nagdesisyong umatras. Pagkatapos nila, ang Ancient God Ice Jade ay tumawag. Ang dalawa sa kanila ay half-step Godlords,
kaya pagdating sa bilis, mas mabilis sila kaysa sa mga miyembro ng Giant God Race. Sa sandaling ito, dumating sa eksena ang Ancient God Destruction Flow at Yu Heng. Tumakbo talaga sila. Ang Ancient God Destruction Flow ay may malamig na mukha habang naghahanda siyang ituloy. Biglang naging seryoso ang mukha ni Yu Heng, at umungal. Huwag mong habulin. Umatras. Si Yu Heng ay tila nabalisa. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng mga miyembro ng Ancient Soul Hall si Yu Heng na nagpakita ng ganoong emosyon. Ito. Hindi alam ng Ancient God JLC kung ano ang gagawin. Bagamat nakatakas ang koponan ni Xin Huang, tiyak na makakahabol siya. Ito ay isang magandang pagkakataon para bumawi sa kanyang mga pagkakamali, ngunit ngayon, sinasabi ni Yu Heng sa kanila na huwag ituloy. Bagamat hindi nila alam kung bakit, bigla silang nakaramdam ng matinding panganib. Kasabay nito, ayaw din nilang suwayan ang utos ni Yu Heng. Swish! Swish! Agad na nagsimulang lumipad ang Ancient God Ice Jade at Ancient God JLC patungo sa kinaroroonan ni Yu Heng. Habang sila ay umatras, ang Sensory Tower ay biglang nagsimulang tumunog na may napakalakas na alon ng enerhiya. O hindi, ngumisi ang dalawa, tumitindi ang pakiramdam ng panganib, at nagsimula silang lumipad ng mas mabilis. Boom! Ang Sensory Tower ay sumabog, naglaho sa walang hangganang mapanirang at banal na liwanag. Ang ipinagbabawal na enerhiya na ito ay may kakayahang gawing abo ang isang rank 9 Ancient God. Ang lugar kung saan dating nakatayo ang Sensory Tower ay isa na ngayong napakalaking bunganga. Og! Ang Ancient God Ice Jade ay nagsimula sa kanyang pagtakas makalipas ang ilang sandali, kaya siya ay tinamaan ng ilan sa mga aftershocks at nagsuka ng dugo sa himpapawid. Kaya pala, ang puso ng Ancient God JLC ay tumibok sa takot. Kung hindi dahil sa agarang babala ni Yu Heng, ang dalawa sa kanila ay lubusang napatay. Sa sandaling ito, bumalik ang Ancient God Muyu, na may kahihiyan sa kanyang mukha. Ilang sandali ang nakalipas, napilitan siyang tumakas sa pamamagitan ng pag-atake ng dalawang miyembro ng Giant God Race. Tulad ng inaasahan sa Heaven's Legacy Cat. Mahinang sabi ni Yu Heng. Ang mas mahahalagang gusali ng Heaven's Legacy Race ay magkakaroon ng mga pagkakasunod-sunod ng pagsira sa sarili. Ito ay upang maiwasan ang lihim na impormasyon at katalinuhan na mahulog sa mga kamay ng kaaway. Pinamunuan ni Yu Heng ang kanyang pangkat ng 3 hanggang sa Ancient God Ice Jade at Ancient God JLC at pagkatapos ay sumigaw. Tayo na. Ngunit, ang kanilang landas. Nag-aalangan ang Ancient God JLC. Ang pagharang ni Xin Huang at ang pagsira sa sarili ng Sensory Tower ay nagbigay daan kay Zhao Feng at sa iba pa na makatakas sa hanay ng bowl ang kristal. Dahil nakita ko na sila, halos matansya ko ang kanilang landas. Walang pakialam na sabi ni Yu Heng. Ang mga salitang ito ay naging dahilan upang makapagpahinga ang lahat. At ngayon, lahat ng 3 koponan ay nagtipon. 3 half-step God Lords, 2 rank 9 Ancient Gods sa Ancient God na sina Muyu at Yu Heng, at isang peak rank 8. Kung muli nilang matagpuan ang koponan ni Xin Huang, makakatakas pa ba sila? Kahit na ang Ancient God JLC, na 2 beses nang nabigo, ay sasabihin pa rin na imposible ito. Ancient God JLC, natalo ka na naman. Ang Ancient God Destruction Flow ay hindi napigil ang magbiro. Sa sitwasyong ito, ang Ancient God JLC ay mapapawi lamang ito. Swoosh! Nagsimulang kumilos ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ayon sa utos ni Yu Heng. Sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa labanan. Walang pakialam na sabi ni Yu Heng. Nawasak ang kanyang projection doon, kaya wala siyang ideya kung paano napunta ang labanan. Parang ganito iyan. Ang Ancient God JLC ay nagsimulang magpaliwanag. Pagkatapos umalis sa Sensory Tower, nagsimulang mabilis na tumakas ang partido ni Zhao Feng. Brother Cat, talagang nakakatakot ka. Taos-pusong tumawa ang Ancient God Thundermount. Nagtataka lang ako kung ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay napatay sa pagsabog. Humalaklak si Ancient God Resplendence. Maging sila ay nahirapang matukoy kung ito ang kaso. Kahit napatayin natin ang isa o 2 sa kanila, hindi pa rin nila tayo bibitawan. Ang apurahang gawain ay ang makalayo sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Mungkahi ni Zhao Feng.
Ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay may tool na maaaring makaramdam ng kanilang lokasyon, kaya mahirap tumakas. Pagkatapos ng 3 araw na sunod-sunod na paglipad, sa wakas ay nagsimula silang bumagal. Sa isang tiyak na araw, nagpa siya ang grupo na magtungo sa ilalim ng lupa upang magpahinga. Nang gumaling sila mula sa kanilang mga sugat at pagod, nagkwentuhan sila. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ng Ancient God Thundermount. Hanapin natin ang Ancient God Chengyun at tingnan kung nasaan siya ngayon. Kung kaya natin, isasama natin siya. Marahil ay makakahanap tayo ng paraan upang maalis ang thought body na iyon sa kanyang isipan. Sabi ni Xin Wuang pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ang Ancient God Chengyun ay miyembro pa rin ng Giant God Race, at ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. Kung maibabalik nila siya, maaaring maibalik ng isang God Lord expert ang isip ng Ancient God Chengyun. Ang ideyang ito ay agad na nakakuha ng pag-aproba ng iba. Naglabas si Xin Wuang ng isang token ng mensahe, nagpadala ng mensahe, at pagkatapos ay naramdaman ang direksyon na pinuntahan ng mensahe. Sa ganitong paraan, binago ng grupo ang kanilang landas at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos maglakbay ng ilang distansya, ang bilang ng mga gusali ng Heaven's Legacy Race ay bumababa. Biglang sinabi ng Ancient God Resplendence. Napansin din ito ng iba. Ang pagsugpo sa time intent ay tumaas. Agad na sinabi ni Zhao Fang. Ang pagsugpo sa time intent ay tumaas ng napaka-steady at unti-unti, kaya ang isang ordinaryong tao ay mahihirapang mapansin. Si Zhao Fang ang may pinakamataas na antas ng time intent sa grupo sa level 6, kaya siya ang unang nakaalam. Totoo yan. Bahagyang naalarma ang Ancient God Thundermount. Ang pagsugpo sa time intent ay talagang mas malakas dito kaysa sa paligid ng Sensory Tower. Pagkatapos maglakbay ng mas malayo, ang grupo ay bihirang makakita pa ng mga gusali ng Heaven's Legacy Race. Ang pinaka nakita nila ay ilang mga guho. Bigla silang nakakita ng malabo na puting liwanag na nagmumula sa isa sa mga guho sa unahan, na pumuputok ng kakaibang alon. Yan ay, hindi nila maiwasang lumapit. Habang papalapit sila, mas malakas ang pagsupil sa time intent. Nang malapit na sila sa malabo na puting liwanag na iyon ay sa wakas ay nakita na nila kung ano iyon. Isa itong napakalaking gray-white na slab ng bato, kung saan nakasulat ang isang salita sa isang wika na walang sinumang nakilala. Ang salitang ito ay kumikislap na may malabo na puting liwanag at pumutok ng time intent. Isang salita lang ang nagtataglay ng napakalakas na time intent. Nagulat si Ancient God Resplendence. Mula sa stone slab na ito at sa iba pang mga nasirang bagay sa paligid nito, maaari nilang isipin na hindi ito isang gusali ng Heaven's Legacy Race. Kinuha ni Xin Wuang ang stone slab na ito sa kanyang interspatial na dimensyon, at nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay. Matapos maglakbay ng kaunti pa, ang lupa ay biglang naging tiwangwang at tigang, na halos wala nang makitang isang talon ng damo. Ang pagsugpo sa time intent ay patuloy ding lumalakas. Ano ang nangyayari? Nararamdaman ko pa rin ang sigla sa unahan, kaya bakit baog ang lugar na ito? Mausisa na tanong ng Ancient God Thundermount. Buzz. Sa sandaling ito, narinig ng lahat ang isang malambot at mabilis na tunog sa di kalayuan. Lahat ay maingat na lumingon upang tumingin. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimulang dumagsa ang napakalaking itim na fog, at mas naging malinaw ang pamamanhid na tunog na iyon. Hindi iyon itim na fog. Biglang nanlamig ang mukha ni Zhao Fang sa gulat. Ito ay hindi itim na fog, ngunit isang ulap ng mga itim na insekto na may parehong hitsura. Ang bawat insekto ay halos kasing laki ng kamao ng isang sanggol, at sila ay siksikan anupat umabot sila sa daan-daang milyon. Saan man sila dumaan, aalisin nila ang lugar ng Heaven Earth Yuan Chi at sigla. Ano? Mga insekto. Naalarma ang mga miyembro ng Giant God Race. Habang papalapit ang itim na fog, sa wakas ay nakakuha ng malinaw na tanawin ang lahat. Ang dami. Nagulat si Zhao Fang muli. Ito ay isang hindi mabilang na bilang ng mga insekto, isang dagat ng mga insekto. Halos lahat ng mga insekto ay umabot na sa antas ng True God. Ang mga True God ay mahalagang mga langgam sa mata ng mga Ancient God, ngunit kapag may sapat na mga langgam, kahit isang elepante ay maaaring matamba.
Maaaring ito ang lahi na nirerango na ika-10 sa 10,000 ancient races. Ang mukha ng ancient god Thundermount ay naging malumanay. Ang Locust Moth Race. Namula ang mukha ni Xin Wuang. King of Gods, Kabanata 1382. Ang mahiwagang fragment. Ang Locust Moth Race. Namula ang mukha ni Xin Wuang. Ang Locust Moth Race ay ang ika-10 na ranggo na lahi sa 10,000 ancient races, isang ipinagbabawal na lahi na naging ninuno ng lahat ng lahi ng insekto ng Fan Universe. Kilala ito bilang ancestor of all insects. Sa mga tuntunin ng lakas sa pakikipaglaban, ang Locust Moth Race ay hindi maihahambing sa ika-9 na ranggo na Destruction Dragon Race, ngunit sa mga tuntunin ng matinding takot, tiyak na nalampasan nito ang Destruction Dragon Race. Sa isang dagat ng mga insekto, mayroon lamang isang tunay na miyembro ng Locust Moth Race, ang inang balang. Bilang ninuno ng lahat ng insekto, ang lahi na ito ay nagsilang ng hindi mabilang na iba pang mga insekto. Ang mga inapo na ito ay may napakanipis na mga bloodline, at kahit na hindi nila maihahambing sa totoong Locust Moth Race, mayroon pa rin silang iba't ibang kakaibang kakayahan. Ang ilang mga inapo ay may kakayahang lumamon ng metal at madaling ibagsak ang isang komplikadong mga gusali. Ang iba ay maaaring lumunok ng yelo o apoy, ang ilan ay hindi kapani-paniwalang matibay, ang iba ay napakaliit na halos hindi nakikita ng mata, at ang ilan sa kanila ay maaaring lumamon ng mga kaluluwa. Ang mga inapo na ito ay tinawag na moth larvae, at nabuo nila ang nakakatakot na hukbong dagat ng insekto. Talagang mayroong isang miyembro ng Locust Moth Race sa loob ng dagat ng mga insekto, ang maalamat na Locust Moth Mother. Buzz. Ang hindi mabilang na moth larvae ay lumundag patungo sa mga miyembro ng Giant God Race sa malalawak na alon. Ang maliliit na insektong ito ay pawang itim, ang kanilang mga shell ay natatakpan ng mga kakaibang pattern, at ang kanilang mga bibig ay bilog at bilog na may hindi mabilang na mga ngipin. Sila ay tila kasuklam-suklam at kakilakilabot. Tara na. Ang Locust Moth Race ay nagpapakita ng matinding puot sa lahat ng iba pang lahi. Agad na sinabi ni Ancient God Resplendence. Nagkaroon ng chismis sa Chishing Zone na ang isang God Lord, nang tuklasin ang ilang mga guho, ay hindi sinasadyang nasaktan ang Locust Moth Race. Pagkatapos, isang dagat ng mga insekto ang humabol sa God Lord sa loob ng 1,000 taon bago sila tuluyang nilamon. Agad namang naghanda ang lahat para umatras. Tulad ng inaasahan, nang makita ng dagat ng mga insekto ang grupo, agad itong nagsimulang maglabas ng napakalaking hangarin sa pagpatay. Buzz. Buzz. Sa sandaling ito, isang soul ripple ang pumutok mula sa gitna ng dagat ng insekto. Ilang sandali pa, nahati sa dalawa ang dagat ng insekto. Ang isang bahagi ay nagpatuloy sa unahan habang ang isang bahagi ay humabol sa koponan ng Giant God Race. Hindi maganda. Nakuha natin ang atensyon nila. Ang Ancient God Thundermount ay nabigla. Buzz. Ang siksik at kakilakilabot na dagat ng mga insekto, na nagngangalit na may layuning pumatay, ay sinisingil sa Giant God Race Team. Annihilating Flower Palm. Itinaas ni Ancient God Resplendence ang isang palad. Boom! Isang palad ng enerhiya ng hangin ang hiniwa sa dagat ng mga insekto ngunit mabilis na naglaho. Ang isang individual na insekto ay walang napakataas na antas ng paglilinang, ngunit kapag sila ay pinagsama-sama, mayroon silang kakaibang kakayahang mabulok at mabulok. Ngayon lang napagmasdan ni Zhao Fang ang eksena sa pamamagitan ng kanyang kaliwang mata. Ang karamihan sa mga insektong ito ay mula sa rank 1 hanggang rank 4, ngunit nagawa nilang harangan ang isang pag-atake mula sa isang tao na mas mataas ang ranggo sa kanila, isang rank 9 Ancient God. Ito ay dahil ang mga insekto ay may kakilakilabot na panlaban at maliliit na sukat, kaya bawat isa sa kanila ay nakakuha ng mas kaunting pinsala. Ang palad ng Ancient God Resplendence ay ibinahagi sa pagitan ng ilang milyong insekto, dahilan upang ito ay mablock. Kahit na may mga pagkalugi, sila ay hindi gaanong mahalaga para sa dagat ng insekto. Ang nangungunang 10 sinaunang lahi ay talagang hindi simple. Napabuntong hininga si Zhao Fang. Meow. Sa sandaling ito, lumabas ang maliit na pasang magnanakaw mula sa interspatial na dimensyon at ngiyaw sa dagat ng insekto. Sa sandaling ito, ang aura nito ay nagbago mula sa isang komplikadong pinaghalong enerhiya tungo sa isa.
Kung madadami ng mabuti, masusumpungan ng isa na ang enerhiya ng bloodline na ipinalabas ng maliit na pas ang magnanakaw ay lubos na katulad ng enerhiya na ibinubuga ng dagat ng insekto. Buzz. Ang inseksi na umaatake sa Giant God Race Team ay agad na tumigil sa pagkalito. Tumigil din ang bahagi ng dagat ng insekto na patungo sa malayo. Hindi nagtagal, lumabas mula sa hindi mabilang na mga insekto ang isang bahagyang mas malaking insekto na may mga pattern ng violet gold sa likod nito. Nang lumitaw ang insektong ito, maging ang mga miyembro ng Giant God Race ay nakaramdam ng panginginig ng kanilang dugo nang maramdaman nila ang napakalaki at walang hangganang pressure. Para bang isang malawak at sinaunang bundok ang maliit na inang insektong ito, naramdaman din ni Zhao Feng ang isang ripple mula sa origin of his God's spiritual eye, at medyo namangha siya. Ang inang insekto. Nagulat lahat ang mga miyembro ng Giant God Race. Tanging ang insektong ito na may mga pattern na violet gold ang tunay na miyembro ng Locust Moth Race. Ang iba sa mga insekto ay mga inapo at alipin nito. Meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagsimulang makipag-usap sa inang insekto. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagpapaliwanag na hindi sila magkaaway at walang sinadya. Dagdag pa rito, tinanong nito kung bakit nagmamadali ang inang insekto. Nang matuklasan ng inseksi si Zhao Feng at ang iba pa, dapat ay umatake ito kasama ang buong kayeg, ngunit nahahati ito sa dalawa, na ang ina na insekto ay nangunguna sa isang batch. Kailangang may dahilan ito. Buzz. Ang inang insekto ay nagpakawala ng isang matalim na ugong. Ang dagat ng insekto na tumutudyas kay Zhao Feng at ang iba ay agad na umatras. Di nagtagal, lumipad ang nakakatakot na dagat ng insekto. Ito. Brother Cat, ano ang ginawa mo ngayon na nagpahinto sa pag-atake sa atin ng insektong dagat? Ang Ancient God Thundermount ay may pagkamangha sa kanyang mukha, at napuno siya ng paghanga sa maliit na pas ang magnanakaw. Meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagsimulang kumilos, na ipinapahiwatig na ang dagat ng insekto na ito ay patungo sa isang pangunahing lupain ng kayamanan ng dimensyong ito. Ang paliwanag na ito ay ikinagulat ng lahat. Sa lakas ng dagat na iyon ng insekto, kahit na ang dalawang half-step na Godlords ay makakatakas lang. At paanong ang anumang uri ng treasure ground na tumukso sa dagat ng insekto ay naglalaman ng anumang bagay na karaniwan. Ngunit ang mga insektong iyon ay malinaw na salungat pa rin sa kanila. Kung sumunod sila, baka mapuko nila ang dagat ng insekto. Bukod dito, kung sila ay sumunod, sila ay mahalagang makipagkompetensya para sa kayamanan sa dagat ng insekto, at ang paggawa ng isang kaaway ng kakilakilabot na dagat ng insekto ay isang lubhang hindi makatwiran na desisyon. Pagkatapos, sila ay walang katapusang hahabulin ito. Meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay nagsimulang magkumpas muli. Ang ibig sabihin nito ay ang inang insektong ito ay walang napakataas na antas ng paglilinang. Ito ay halos nasa tuktok na rank 9. Sa cultivation ni Xin Huang at ang farsight na kakayahan ng God's spiritual eye ni Zhao Feng, masusundan nila ang dagat ng insekto at hindi pa rin matutuklasan. Kapag dumating ang oras, maaari silang kumilos ayon sa sitwasyon. Pagkatapos ihatid ang mensaheng ito, ang maliit na pas ang magnanakaw ay nag-message kay Zhao Feng, na nagsasabi na kung hindi pumunta si Zhao Feng, pagsisisihan niya ito. Kung gayon, tingnan natin. Kung masyadong delikado, atras na lang tayo kaagad. Mungkahi ni Zhao Feng. Pagkatapos ng ilang talakayan pa, sumang-ayon ang mga miyembro ng Giant God Race. Gusto nilang makita mismo kung anong uri ng treasure ground ang maaaring makaakit ng ganoong mataas na pagtingin mula sa malawak na hukbong ito ng moth larvae. Swoosh! Nagsimulang sundan ng grupo ang landas ng dagat ng insekto. Ilang sandali pa, nakita na naman nila ang dagat ng insekto. Lahat sila ay may itinakdang distansya sa pagitan nila at ng dagat ng insekto, kaya nanatili silang hindi natuklasan. Ang pagsugpo sa time intent ay biglang naging napakalakas. Biglang sinabi ng Ancient God Thundermount. Napansin din ito ng iba at tumango. Ang biglaang pagbabagong ito sa kapaligiran ay nagpatunay na mayroong isang lihim sa hinaharap. Hindi nagtagal. Tumigil na sila. Sabi ni Zhao Feng. Sa kasalukuyan, halos nakikita ni Zhao Feng ang dagat ng insekto, ngunit hindi ang nasa harapan nito. Magpalat tayo ng posisyon.
Sa ganitong paraan, maaari tayong maging malapit sa treasure ground habang hindi pa rin natutuklasan ng dagat ng insekto. Mungkahi ni Zhao Fang sa grupo. Ang grupo ay nagsimulang lumipad sa kaliwa habang dahan-daang gumagapang pasulong. Hindi nagtagal ay bumungad sa kanila ang isang napakalaking wasak na gusali. Ito ay isang sinaunang kulay abongkuta, na sakop ng mga mahiwagang pattern. Ang Time-worn Fortress ay naglabas ng enerhiya ng time intent mula sa bawat surface. Hindi iyon isang gusali ng Heaven's Legacy race. Natigilan ang lahat. Halos lahat ng mga gusaling nakita nila dati ay kabilang sa Heaven's Legacy race. Ito ang kauna-unahang buo na gusaling nakita nila sa ganitong estilo, kaya kakaiba itong nakita. Gayunpaman, ngayong naisip nila ito, nakatagpo sila ng maraming mga guho ng mga gusali sa kanilang paglalakbay na hindi sa estilo ng Heaven's Legacy race, at medyo katulad sila ng kulay abongkuta na ito. Ang sinaunang kuta na ito ay maaaring hindi isang gusali ng Heaven's Legacy race, ngunit ito ay hindi pangkaraniwan. Ito ay tila pagbuo ng isa pang makapangyarihang lahi. Matigas na sabi ni Xin Wuang. Sa ancient era, maraming abnormal na makapangyarihang lahi ang nakabuo ng sarili nilang mga kultura at estilo ng gusali. Sa paggawa ng ilang hakbang pasulong, napagtanto ng grupo na mayroong hindi mabilang na mga mapagkukunan sa paligid ng kulay abongkuta na ito, at karamihan sa mga ito ay pangunahing mga mapagkukunan ng time intent. Ang mga mapagkukunang lumalago sa kulay abongkuta ay medyo mahalaga at napakatanda. Nakakita na sila ng 3 tangkay ng Moonlight Sky Bamboo. Bukod doon, nakakita rin sila ng ilan pang mga kayamanan sa parehong antas ng Moonlight Sky Bamboo. Napakaraming mahalagang likas na kayamanan. Ang mga mata ni Ancient God Resplendence at Ancient God Sundermount ay halos nagniningning sa pagnanasa. Ang halaga ng mga mapagkukunan dito na pinagsama-sama ay higit pa sa lahat ng bagay na kanilang nakuha. Ang ganitong treasure ground ay hindi maaaring okupahan na. Mahigpit na sabi ni Zhao Fang. Sa dimensyong ito, anumang lugar na may masaganang Yuan Qi o mga mapagkukunan ay sasakupan ng napakalakas na Yao Gods. Ang Panginoon ng kakaibang sinaunang kuta na iyon ay tiyak na isang pagiril na kahit ang dagat ng insekto ay tiningnan ng may malaking pangamba. Nang maisip niya ito, si Zhao Fang ay naging labis na interesadong malaman kung ano ang nasa loob. Yung iba naman ay parehas na curious. Buzz. Ang dagat ng insekto sa labas ng nasirang kuta ay biglang nagsimulang umugang, at pagkatapos ay lumundag ito sa kuta. Buzz. Sa sandaling ito, ang mga puting alon ng liwanag ay tumakas mula sa kuta. Lahat ng bagay sa mundo ay agad na nagsimulang gumalaw ng napakabagal. Maging ang mga pag-atake ng dagat ng insekto ay bumagal. Nararamdaman din ni Zhao Fang at ng iba pa ang isang napakalakas na time intent. Sino lang ang naglalabas ng time energy na ito? Ungol ng Ancient God Resplendence. Ni hindi niya matukoy kung anong antas ang time intent na ito. Sa paligid ng level 9. Tumawag si Zhao Fang. Ang time intent ay isa sa pinakamahirap na linangin sa lahat ng intent, ngunit ang time intent na ito ay nasa level 9. Sa sandaling ito, ilang puting sinag ng liwanag ang bumaril mula sa sinaunang kuta. Swish! Nasira ang isa sa mga ilaw mula sa iba. Lahat, kasama ang hindi mabilang na mga insekto, ay nakatitig sa mahiwagang bola ng liwanag na ito. Agad na ginamit ni Zhao Fang ang kakayahang makita ng kanyang God Spiritual Eye upang makita kung ano ang nasa loob ng bola ng liwanag. Iyon ay isang fragment. Nanlamig ang ekspresyon ni Zhao Fang. Inakala niya na ito ay isang makapangyarihang lahi o ilang sinaunang Yao God, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang fragment ng salamin. Ngunit ang fragment na ito ay nagbabantay sa buong dagat ng insekto. Saan kaya nanggaling ang fragment na ito? Hahaha, dumating ka na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, babalik ka pa rin ng walang dala. Isang matandang space-time infused na boses ang nagmula sa fragment. Buzz. Ang dagat ng insekto ay naglabas ng nakakatakot na drone. Agad na natanggap ng mga insekto ang utos ng kanilang ina at nagsimulang bumuo. Sa loob lamang ng ilang maikling sandali, sila ay nagkaroon ng anyo ng isang bilog na pugad. Buzz! Buzz! Ang lahat ng mga insekto ay nagkaisa ng kanilang lakas upang labanan ang enerhiya ng oras na ibinubuga ng fragment.
Ang pugad ay biglang nagsimulang gamulong pasulong, gumagalaw ng 2 beses na mas mabilis kaysa sa dati, at tila malapit na itong maabot ang kulay abong kuta. King of Gods, Kabanata 1383. Ancestral Artifact Fragment. Sa harap ng kulay abong kuta, daan-daang milyong mga sundalo ng moth larvae ang naging hugis ng isang itim na bilog na pugad. Kaboom! Sa hindi kapani-paniwalang densidad at hindi maisip na bigat, ang pugad na ito ay nakakalap ng napakalaking dami ng enerhiya at nagsimulang mag-charge sa oras na enerhiya na ginawa ng misteryosong fragment. Ang insect ball, sa kabila ng malawak na dagat ng time energy na sumasalungat dito, ay talagang naka-advance ng kaunti. Sa kabilang panig ng kuta, sina Zhao Feng at Xin Huang ay gumagamit ng kanilang sariling mga pamamaraan upang pagmasdan ang eksenang ito, at pareho silang hindi maiwasang mabigla. Anumang insekto sa hukbong dagat ng insekto ay magiging langgam sa harap ng isang ancient god, na nalipol sa isang pitik ng daliri, ngunit daan-daang milyon nitong moth larvae na nakaayos sa kakaibang porma sayon na ito ay maaaring makagawa ng nakakatakot na kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay maaaring higit sa kalahating hakbang na Godlord. Nagagawa pa ring puwersahang umabant sa harap ng level 9 time intent. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na mapabuntong hininga sa pagtataka. Kung siya o si Xin Huang, hindi nila kayang labanan ang enerhiya ng oras na ginawa ng fragment na ito. Ano ang sitwasyon? Ang Ancient God Thundermount at Ancient God Resplendence ay naging medyo naiinip. Mayroong napakaraming mahahalagang mapagkukunan sa paligid ng gumuguhong kuta na ito, partikular na mga mapagkukunan ng time. Kung makukuha nila ang lahat ng mga mapagkukunang ito, magagawa nilang alagaan ang isang malaking batch ng mga eksperto para sa Giant God Race. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay pinaghigpitan ng kanilang paglilinang at hindi nang ahas na gamitin ang kanilang divine sense upang mag-obserba, dahil nag-aalala sila na maakit nila ang paunawa ng inang locust moth. Maging si Xin Huang, na isang pinakamataas na rank 9, isang godlord sa kanyang nakaraang buhay, at nagtataglay ng makapangyarihang soul intent, ay kailangang mag-ingat habang nagmamasid. Ano ang iniisip ni Brother Zhao? Hinanap ni Xin Huang ang opinyon ni Zhao Feng. Pareho silang nagmamasid sa labanan sa pagitan ng mahiwagang fragment at ng moth larvae army, ngunit naramdaman ni Xin Huang na ang God spiritual eye ni Zhao Feng ay higit na nakamasid kaysa sa kanyang magagawa. Tumingin din kay Zhao Feng ang Ancient God Thundermount at Ancient God Resplendence. Mula nang pumasok sila sa Ancestral Legacy Treasury, paulit-ulit na nagsagawa si Zhao Feng ng isang nakasisilaw na pagganap, na nakuha ang kanilang tiwala. Sigurado ako na, hanggat gumawa tayo ng anumang kakaibang paggalaw, maaalarma natin ang mahiwagang fragment na iyon. Dahan daw ang sabi ni Zhao Feng. Ang kanyang kaliwang mata ay pinagmamasdan ang misteryosong fragment sa buong oras na ito. Mula nang ang kanyang God spiritual eye ay umabot sa quasi-God eye level, bihira itong makatagpo ng isang bagay na hindi nito makita, ngunit ang fragment na ito ay napakahirap husgahan. Paano mo nakuha ang conclusion na iyon? Nagulat si Xin Huang. Wala siyang pagnanais na pukawin ang mahiwagang fragment. Ang enerhiya ng oras ay ang enerhiya ng isa sa mga pinaka-hindi maintindihan ng mga batas. Kasalukuyang nauunawaan na walang mabisang paraan upang kontrahin ang enerhiya ng oras. Sa kabaligtaran, ang lahat ng mga enerhiya sa mundo ay pinigilan ng enerhiya ng oras. Ang fragment na ito ay ang pivot ng buong fortress na ito. Ang lahat ng oras na enerhiya na nagtatanggol sa sinaunang kuta na ito ay nasa ilalim ng kontrol nito. Diretsyong sabi ni Zhao Feng. Ang 3 miyembro ng Giant God Race ay natigilan sa mga salitang ito. Sa madaling salita, anumang kakaibang paggalaw sa kanilang bahagi ay magiging sanhi ng pag-atake sa kanila ng enerhiya ng oras. Ngunit mayroong isang malawak na dagat ng mga mahahalagang mapagkukunan sa paligid ng sinaunang kuta, na may mga kayamanan tulad ng Moonlight Sky Bamboo na isang karaniwang tanawin. Hindi kalabisan na sabihin na, kung maaari nilang tipunin ang mga mapagkukunan ng isang sektor lamang ng kuta na ito, makakakuha sila ng 10 beses na higit pa kaysa sa lahat ng kanilang natipon noon. Anong gagawin natin? Kung hindi tayo kikilos ngayon, hahabulin ng mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Ang Ancient God Thundermount at Ancient God Resplendence ay lubos na ayaw.
Habang nakatingin siya sa kalmado at gwapong mukha ni Zhao Feng, biglang ngumiti si Xin Huang. Brother Zhao, malamang may plano ka. Matagal nang magkakilala ang dalawa, kaya malalim ang pagkakaintindi niya kay Zhao Feng. Kung talagang walang pagkakataon, matagal nang umatras si Zhao Feng at hindi na sana mag-aaksaya ng oras. Maghintay lang. Naglabas ng dalawang salita si Zhao Feng at hindi na nagsalita. Tahimik niyang sinabi sa kanyang sarili na ang tagumpay ay nakasalalay sa kung ang Locust Moth Race ay mabubuhay hanggang sa reputasyon nito. Buzz. Sa harap ng kuta, ang bowl ang dagat ng insekto ay nagsisimula ng bumukol habang nagsimula itong itulak patungo sa mahiwagang pira-piraso. Mula sa sitwasyon, lumilitaw na ang dagat ng insekto ang may kapangyarihan. Hihihi, little insects, lumakas ka na naman, pero walang kwenta. Isang sinaunang tinig na may space-time infused ang nagmula sa bola ng liwanag. Halos hindi na ito natapos magsalita ng boom. Isang mas malakas na surge ng time energy ang sumabog mula sa fortress, umiikot sa fragment at naging sanhi ng puting liwanag na pumailanglang sa langit. Pagkaraan ng ilang sandali, isang singsing ng enerhiya ng oras ang kumalat sa nakapalibot na ilang daang li. Saan man dumaan ang singsing na ito ng enerhiya ng oras, ang mundo ay tatahimik na parang ang lahat ng mga bagay at nilalang ay nagyelo. Ano? Naramdaman din ni Zhao Feng at ng tatlong miyembro ng Giant God Race ang alon ng hindi matatawaran na kapangyarihan. Ilang aftershocks mula sa labanan ang umabot sa kanila. Biglang naramdaman ng apat ang dugo sa kanilang mga katawan at maging ang kanilang mga pag-iisip ay nanlamig saglit. Nanlamig ang hangin, gayon din ang kanilang paghinga at ang kanilang mga puso. Pagtigil ng oras. Ito lang ang nasa isip ni Zhao Feng. Isang time law. Saan lang nanggaling ang fragment na iyon? Si Xin Huang ay natigilan din sa pag-iisip. Sa kanyang nakaraang buhay, naabot niya ang antas ng God Lord at naunawaan ang isang batas, kaya natural na alam niya kung gaano sila kakilakilabot. At sa mga batas, ang mga time law ang naghari. Sa sandaling ito, nagawang gamitin ng maliit na fragment na ito ang ipinagbabawal na enerhiya ng time law, time stop. Kung ang oras mismo ay tumigil, ang isa ay walang magagawa, gaano man kahanga-hanga ang kanilang mga pamamaraan. Bang! Basag! Hindi mabilang na mga bitik ang biglang lumitaw sa siksik at maayos na bowl ang dagat ng insekto. Pagkalipas ng ilang sandali, hindi mabilang na mga shell ng insekto ang nahulog sa lupa, na lumikha ng isang miserableng dagat ng mga bangkay ng insekto na may bilang na milyon-milyon. Nang makita ang tanawing ito, parehong nanginginig sina Xin Huang at Zhao Feng. Sa puntong ito, lahat sila ay nakaranas ng walang kabuluhan at malupit na kapangyarihan ng oras. Swoosh! 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 Milyon-milyong patay na insekto ang nahuhulog sa lupa sa bawat sandali, makapal na alpombra sa lupa. Chirp! Chirp! Isang matalim na huni ang nagmula sa gitna ng bowl ang dagat ng insekto, malamig at mapang-asar. Iyan ang Locust Moth Mother. Sabay na tumawag sina Xin Huang at Zhao Feng. Ang insect ay tungkol sa counterattack. Biglang nagsimulang tumaas ang itim na kulay abong fog mula sa ibabaw ng bola ng dagat ng insekto. Nakapagtataka ang fog na ito, dahil ang lakas ng oras ay talagang naging dahilan ng pagpapasabog nito. 100 talampakan. 1,000 talampakan. 10,000 talampakan. 100,000 talampakan. Pagkalipas ng 10 segundo, lumitaw ang isang pugad na sumusuporta sa langit sa gitna ng itim na kulay abong fog. Habang nahuhubog ang napakalaking pugad na ito sa loob ng kumukupas na fog, naglabas ito ng walang hangganang sinaunang aura. Nang makita ni Zhao Feng at ng mga miyembro ng Giant God Race ang pugad na ito, lahat sila ay nanginag sa pag-iisip, at hindi maipaliwanag na gusto nilang lumuhad at sambahin ito. Para bang ang napakalaking pugad na ito na tila nagtataas sa langit ang pinagmulan ng lahat. Manam. Natuklasan ni Zhao Feng na ang origin energy sa kanyang God Spiritual Eye ay minsan pang gumalaw ng maramdaman ang enerhiyang ito. Boom! Isang itim na hangin ang lumabas mula sa napakalaking pugad at nagsimulang walisin ang halos 100,000,000 bangkay ng insekto pabalik sa pugad. Ang mga loob ng pugad ay nagsimulang lumipat at kumikislot. Nangongolekta para magamit muli.
Si Zhao Feng ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, hindi napigilan ni Xin Wuang na mapabuntong hininga. Tulad ng inaasahan ng mythical 10th ranked ancient race. May kakayahan pa itong lumaban ng medyo laban sa time laws. Sa sandaling ito, nagsimulang lumabo ang liwanag sa paligid ng fragment. Ngayon lang, sa paggamit ng ipinagbabawal na kapangyarihan ng time stop ng humigit kumulang 10 segundo, nakakonsumo ito ng napakalaking enerhiya. Napansin ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng na ang enerhiya ng oras na nagbabantay sa kuta ay tila bahagyang lumabo. Ang plano mo ay, parang naintindihan bigla ni Xin Wuang. Malamang na pinaplano ni Zhao Feng na gamitin ang Moth Larvae Army para maubos ang fragment, na kapareho ng pagpapahina ng time energy na nagpoprotekta sa kabuuan ng sinaunang fortress. Ang time stop sa partikular ay labis na nagbubuwis sa shard. Sa sandaling ito, 10,000 mga butas ang lumitaw sa napakalaking pugad, at malabo nilang makita ang isang malapot na likido sa loob ng mga ito. Biz. Biz. Lumitaw ang mga silver-white na insekto, ang kanilang mga katawan ay kalahating transparent. Binuksan nila ang kanilang mga pakpak, na kumikinang na may mahinang kinang. Medyo nagulat si Zhao Feng. Nararamdaman niya ang mahinang ripples ng time energy mula sa mga insektong ito. Swish. 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 Ang milyon-milyong time insect na ito ay nagtipon sa isang dagat ng liwanag at sinisingil sa kuta. Sa pagkakataong ito, ang target ng inang locust moth ay tila hindi na ang misteryosong fragment. At hindi pa rin tapos. Ang mga butas sa napakalaking pugad ay nagpadala ng hindi mabilang na mga nakabaluti na insekto na may matutulis na mga paa. Whoosh! 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 Ang mga nakabaluti na insekto ay lumubog sa lupa, na nahahati sa 10 ilang mga grupo na umatake sa kuta mula sa ilalim ng lupa. Ang inang insekto ay nagbago ng mga diskarte. Nagpalitan ng tingin sina Xin Wuang at Zhao Feng. Malamang alam ng locust moth mother na mahirap harapin ang misteryosong fragment, kaya binago nito ang target sa kuta. Ang sinaunang kuta ay napakalaking, nag-aalok ng maraming lugar upang salakayin. Mapanlinlang na bug, ang iyong moth larvae mother hive ay talagang nakakagawa ng bagong uri ng insekto na lumalaban sa enerhiya ng oras. Ang mahiwagang fragment sa wakas ay nagpakita ng ilang reaksyon. Sa kalangitan, ang mga kumikinang na insektong iyon, na pumipintig ng enerhiya ng oras, ay nahahati sa ilang dagat ng liwanag at nagsimulang salakayin ang kuta. Samantala, ginamit ng mga nakabaluti na insekto ang kanilang kakilakilabot na depensa at kasanayan sa pag-burrowing sa pag-atake mula sa ilalim ng lupa. Pareho silang target ng sinaunang kuta. Ang mahiwagang fragment ay gugugol ng higit pang kapangyarihan upang mapanatili ang sistema ng pagtatanggol ng sinaunang kuta. Kung tungkol sa sumunod, nagkaroon ng mahaba at nakakapagod na labanan. Sa itaas at ibaba ng lupa, ang mga insekto ay patuloy na ginagawang mga bangkay, ngunit ang napakalaking pugad na iyon ay mabilis na magbubunga ng higit pang mga insekto upang magbigay ng walang katapusang daloy ng mga pampalakas. Ang magkabilang panig ay nag-snap sa isa't isa, ni ayaw umamin ng pagkatalo. Pagkalipas ng 2 araw. Oras na. Pwede na tayong umalis. Nagkatinginan sina Zhao Feng at Xin Wuang at tumango. Sa sandaling ito, higit sa kalahati ng lakas ng misteryosong fragment ang nakuha sa pagpigil sa hukbo ng moth larvae. Ngayon ang perpektong oras para kumita. Kasabay nito, maraming makapangyarihang enerhiya ang lumitaw sa ibang lugar malapit sa sinaunang kuta. Swish! 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 Maraming mga figure ang nakatayo roon, na nakatingin sa malayong kuta at sa napakalaking pugad na nakaharap dito. Ang engranding labanan na ito ay nagpang-inag sa kanilang lahat sa pagkabigla. Ang pugad na iyon ay... Ang mukha ni Ancient God Destruction Flow ay nagulat. Isang moth larvae mother hive. Si Yu Heng lamang ang nanatiling walang malasakit at kalmado. Mula sa sukat, ang inang insekto ay hindi bababa sa pinakamataas na rank 9. Ginamit ng 3 half-step na Godlords at Yu Heng ang kanilang divine senses para obserbahan. Pinagmasdan nilang lahat ang mahiwagang fragment sa bola ng liwanag. Ano yan? Parehong interesado ang Ancient God Jalcy at Ancient God Ice Jade. Ang fragment ng ancestral artifact. Sa unang pagkakataon,
Ang hindi nababagabag na si Yu Heng ay nagpakita ng pahiwatig ng pagkabalisa at pananabik. Ancestral Artifact Fragment. Ang tatlong half-step God Lords ay natulala. Tila narinig na nila ang mga alamat tungkol sa bagay na ito. Simula ngayon, ang ating pangunahing layunin ay ang Ancestral Artifact Fragment. Mariing pahayag ni Yu Heng. Kung gayon, ang Ancient God Seal. Mahinang sabi ng Ancient God Seal JLC. Kung makukuha natin itong Ancestral Artifact Fragment na naglalaman ng time energy, madali nating maisantabi ang Ancient God Seal pansamantala.